relasyon ba talaga ang hormones at yung stress and appetite? May iba-ibang response. Pero pag madalas siyang nangyayari, then pwedeng maging chronic. Welcome mga kabarangay! Nandirito na naman tayo sa isang kapanapanabik na episode ng inyong paboritong health talk show, ang Real Talk with Doc. Ako po si Dr. Nanette Ray Melgarejo. Ngayon habang papalapit ang holiday season, marami sa atin ang abala sa mga paghahanda para sa mga kainan, sa nalalapit na Noche Buena at maraming pagtitipon ng buong pamilya. Sa mga okasyong ito, madalas tayong nahuhulog sa binge eating na maaring makaapekto sa ating health and fitness goals. Kaya sa araw na to, makakasama natin ang mga eksperto sa larangan ng kalusugan na magbabahagi sa atin ng mga practical tips kung paano mapapanatili ang ating fitness goals habang ini-enjoy ang diwa ng Kapaskuhan at sa pagsalubong natin sa bagong taon. Tatalakayin natin ang mga strategies para mapanatili ang aktibong pamumuhay at balancing indulgence para sa mga selebrasyon. Welcome to Real Talk, Dr. Ramos and Prof. Herb. May relasyon ba talaga ang hormones at yung stress and appetite? May iba-ibang response. So anything na abnormal can be stressful to our body. And our body, nagre-respond yan dalawang paraan. So yung una, tinatawag nating psychological, emotional eating. And kadalasan, hindi ito related sa hunger. So kahit hindi tayo gutom, but because of the certain emotion, we eat. Pero pag madalas siyang nangyayari, then pwedeng maging chronic na yung eating habit natin. That of course will add dun sa possible weight gain. Now, when we talk about hormones, so this is more of physiological na tinatawag. So natural na nangyayari, because of the stress, merong nilalabas yung katawan natin na tinatawag na mga hormones. At yung hormones na to, ito yung nakaka-apekto on how metabolize yung ating katawan. So, ano yung particular hormone na to? Ito yung tinatawag na cortisol. Okay? So, cortisol, minsan tawag nila doon, tama? Stress hormones. Stress hormones. But what is important is yung term, chronic. Chronic stress. Chronic stress will make us eat more because of the hormones. Pero Doc March, why is it? May explanation ba doon na pag nag-increase yung appetite mo sa stress, ang kinakain mo, junk foods, ice cream, cakes, bakit yun? May explanation ba doon? It's something to do also with the hormones, no? So, yung hormones natin ay nag-stimulate ng kailangan medyo matamis yung kinakain, no? Para happy. Yes. We call it the happy hormones. Okay. Kadalasan yan, nagbibigay ng satisfaction or comfort is high sugary food, the high fat diet, yes, the salty diet, so mga calorie dense, but yes, this is related to the secretion of the hormones. Meron bang mga certain conditions na not related to the hormones, not related to the stress, pero meron bang mga certain conditions ng katawan na pwedeng mag-cause ng weight gain? Hindi lang pagkain yung factor doon because actually there are a lot of condition that may predispose patient sa pagdadagdag ng timbang. Kaya nga pag nakakita tayo ng pasyente, hindi naman ang unang tanong natin, malakas ka bang kumain? Although we ask that, but usually we ask, meron bang mga kondisyon na posibleng nakakadagdag? So, for example, sa mga babae, medyo common yung tinatawag natin polycystic ovarian syndrome. So, isa sa mga common symptoms nila ay siyang kakaroon ng pagdagdag sa timbang. Okay? May mga kondisyon na hindi naman talaga may organic problem but more of psychological, di ba? So, certain mga depression, okay, that can also lead to increased eating and so associated with weight gain. Kaya tinitingnan natin lahat yun kasi hindi lang naman pagkain ang factor yun. Correct. I think one of the important issues here, paano natin ma-maintain yung weight natin despite all the gatherings, all the handaan. Naku, maligayang pagtaba ito, di ba, Prof. Herb? Pag tinignan mo yung equation, and involved palagi ang physical activity and exercise. Minsan yung tao, sasabihin mo, saan mo isisingit yan? Correct. Oh, that's No? The first thing that is sacrificed is yung time for exercise. Padaliin natin yung kailangan nating physical activity level. Pwede nating gawin yung ating daily routine o yung ating mga ginagawa sa mga gawaing bahay
na medyo i-exaggerate natin. May mga functional movements, yun lang. Sige, let's say for example, let's say rotational movement ng trunk kasi importante ito eh. Dapat nakakalingon tayo sa kaliwat kanan. May iba paano limingon? Kasama yung katawan. Kasama yung katawan. No, that's a dysfunction already. Yes, oo. So every single day, dapat lahat ng ating major muscle groups and yung ating mga major joints ginagalaw natin. And that can be part of the exercise regimen that is done 2 to 4 minutes for every hour of uninterrupted sitting. Pero doon sa binabanggit mo na mga 2 to 3 minutes exercises lang, kaya mo bang maabot yun? Or meron ba siyang benefit na pwedeng magawa? Hindi lang utang ang installment, pati exercise. Okay. Pwede pala So, yun. Kaya yung 2 to 3 minutes is already accepted. In fact, we promote it. Imagine mo, 8 hours ka sa opisina, nakaupo ka palagi, 7 in-betweens, 7 times 4 minutes. That's 28 minutes na. So yung ganong klase ng pag-eehersisyo, madaling gawin. Ay, eto, Prof. Hart, meron ako isang tanong sa iyo ha. Kasi di ba nung bata tayo, may laro tayo, tawag natin sipa. Ayan, kalimitan mga batang lalaki. Magaling ka dyan. Ako hindi ako natuto niyan eh. Pero sa Pasoo, we're also talking about sipa, and this is in relationship to the exercise we're talking about, Yes. diba? It's called short intermittent physical activity. Ayan. Ano ang essence ng sipa? Intentionally mong gagawin, pero hindi kailangan full workout. Na ang physical activity dapat pwede mong idagdag, ihalo, i-integrate, at gawin kahit saan. Pwede kang gumalaw, contributing to your physical independence and functional independence. Ibig sabihin, itong mga sipa exercises natin, hindi mo kailangan maging malakas. Hindi. Kahit mahina ka, kahit matanda ka. Correct. Meron tinatawag na exercise is medicine. Yes. It's a movement in the States. But sa totoo lang, applicable yan dito eh. Masakit, frozen shoulder. Kung ano yung kaya mong gawin, muna. Yes. No? For as long as it is improving as you do repetitions, lumuluwang na, that's a sign that exercise is good for you. Kaya nga maganda rin yung promotion ng SIPA kasi it allows you to account for all the major joints and be more functionally independent. Sabi nga sa DOH, diba? Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ayun, tandaan niyo yung mga kabarangay ha. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Pero ngayon kasi Prof. Hart, Christmas season. So ang daming nasa mall. Pwede ka rin ba mag-exercise kahit nasa mall? Oo, pwede. Pwedeng from end to end. Meron kang goal na, ay, mula dito, lalakad ako hanggang dun sa kabila at pabalik. So yun mismo, that's already physical activity. Huwag ka lang hinto ng hinto para kumain. O pero sabi nila, pwede ka namang kumain ng kumain, i-exercise mo na lang. Let's say mga 4,000 calories yung kinain mo. Kaya mo bang bawiin yan in one exercise? Mga 2 buwan. Oh my God! Because for every 1 cup of rice, you need to walk, di ba? About for 30 to 40 minutes. Yeah. Yun po ang equivalent. 1 cup of rice, 30 to 40 minutes walking. Yes. Para lang makonsume mo yung calories na isinusubo. Baka- Maraming salamat, Doc Marge and Prof. Hart, sa mga kapaki-pakinabang na insights and tips na binahagi nyo. Hindi lang ako yung natuto, no? Talagang ang ganda ng discussion, lalo na ni Prof. Hart. So, thank you so much. Maraming salamat sa imbitasyon na to at ang hope ko is yung mga kabarangay, magsimula na silang magsipa at maging physically active. Abangan ang mga susunod na episodes ng Real Talk with Doc sa 2025. Maligayang Pasko!